Hello, Marites. Tayo po na naman po ay mag-vlog. Mag-vlog po tayo laban sa kaligtasan po. At ito po ay importante sa lahat po. Ang number one po ay ang ituro po ay ang kaligtasan po. Na hindi po sapat yung kumanta ng papuri at ligtas ka na. Panginoon, manalangin mo na ko, Lord, na ako po, Panginoon, ay manalangin, Lord, na humingi ng kapatawaran sa mga aking nakasalanan, Lord. At alam ko, Lord, na ikaw ang sumusubaybay sa akin, Lord. Humingi ko ng kapatawaran sa aking mga nawang kasalanan, Lord. Sa lahat ng oras, hayag ko yung hayag, Lord. At mawala ka sa aking papablog, Lord, na lahat ng lalabas sa buong ako, Lord, gabayan mo ako, Lord. Balutin mo ako, Lord, na yung banal na dugo, banal na Espiritu, Panginoon, ng bawat lalabas sa buong ako, Panginoon, ay ginagabayan mo ako, Lord. Ang Holy Spirit o Panginoon, ang siyang namumula na gumabay sa akin. At wala akong magagawa ko, Lord, kung wala ka. Sabi mo sa iyong salita, Lord, na kung wala ka, wala kaming magagawa, Lord. Ako naman, Panginoon, ay nag-umpisa, Lord, na mag-vlog tungkol sa kaligtasan, kung paano nag-umpisa po ang kasalanan po. Lord, maraming salamat, Lord. At ibinabalik ko ang kapurihan sa iyo, Lord, sa pangalang mo, Jesus. Amen. Mga brother, sister, tayo pa ay mag-umpisa. Na ako na naman po ay mag-vlog. Paminsan-minsan po, hindi lang pwedeng araw-araw. Kasi ang gusto ko kung maari, ang Diyos ang masusunod sa lahat ng oras. At marami pa sanang makapanood ng mga unang vlog ko, pangalawa po ako. Ito po ay pang-apat na po. Kayo hindi pa nakapanood po. Sa mga una po, rin nyo muna lahat yun bago po ito. Sa totoo lang po, hindi po sapat ang papuri na kanta sa Panginoon. Ang dami ko napapanood ko sa YouTube, papuri sa Panginoon. Okay yun. Tama yung ginagawa nyo yun. Pero ang tanong, bago pa kayo kumakanta ng papuri sa Panginoon, naintindihan nyo ba kung anong kanta nyong papuri? Alam nyo na ba kung anong kaligtasan? Yun ang tanong po. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang daming pastor na nagtuturo na bula ang propeta po. Hindi ko nila lahat. Pero sabihin ko sa inyong totoo, napakarami po. Dahil nauuna pong pera kaysa kaligtasan na libre sa langit. Ako, kung anak man ay nagtuturo ng salita ng Diyos, ito ay importante sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Hindi yung pagkain po. Ang pagkain po dito sa lupa, pansamantala lang yan ho, habang tayo nabubuhay. Ang tunay na pagkain po sa langit, yung buhay na walang hanggan, na ito ay ipinangako ng Diyos Ama at Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya maraming tao po, kanta ng papuri sa Diyos, pero ang tanong ba, naintindihan nyo ba ang kaligtasan? Yun ang dapat po. Kasi maraming kanta ng papuri sa Diyos, pero ang tanong ba, ligtas na ba kayo? Naintindihan nyo ba yung kinakanta? Nalaman nyo na ba ang kaligtasan? Sige po, makinig kayong mabuti po dahil alam nyo, ang daming Diyos mga kanta rito, papuri sa Diyos. Pero tama yan. Pero ang kailangan po, bago kayo kumanta ng papuri po, yung kaligtasan. Diba? Kung saan nagsimula ang kasalanan, kung saan napako si Kristo sa krus, na tinubos tayo sa kasalanan. Kasi ang daming pastor, turo ng turo. Halos ituro lahat ng laman ng Biblia po. Pero ang tanong ba, pag itinuturo nyo ba, yan pa ay sapat
na kailangan para maligtas ang tao. Ako po, ang ituturo ko ngayon po yung katotohanan kung paano nagsimula ang kasalanan po. Para at least kahit kumanta kayo ng papuri po sa Panginoon, okay, walang problema po. Ang papuri na kanta sa Panginoon, tama yan po. Pero ang tanong ba, naiintindihan nyo bang kinakanta nyo? Naiintindihan nyo ba kayo ligtas na? Naiintindihan nyo ba kung anong kaligtasan? Yan ang kulang po sa mga kanta ng papuri, pero hindi naiintindihan kung anong kinakanta na papuri sa Panginoon po. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu po, yan ay 3 persona po. Parang itlog yan. May dilaw, may puti, may balat. Di ba? Pero ang tanong, ang ituturo ko po sa inyo, sa totoo lang po, ito ay dapat malaman ng bawat isang tao na nabubuhay sa lupa. Dahil ang plano ng Panginoon po na Ama, maligtas tayo lahat. Di ba? Hindi niya pinlano na maligtas lang ang kukunti po. Kasi napako si Jesus Christ sa cross dahil sa kaligtasan natin lahat. Pero maraming matikas ang ulo po. Yan ang totoo. Kaya po ako'y napili ng Panginoon po na magtuturo ng tunay na kaligtasan kung saan nagsimula po ang kasalanan. Kung nagsimulang nagkaroon ng impyerno. Yan ang tapat. Hindi alam lang ang mga pastor yan eh. Kung paano nagsimula ang impyerno. Umpisahan ko na po. Nagsimula po ang impyerno nung nagkasala si Satanas po. Yan ang totoo. Si Satanas, isang pinagkakatiwala ng Diyos sa langit. Ang sa lahat ng mga angel sa langit po, siyang pinakamataas na pinili ng Diyos. Dahil ang Panginoon ho, Ama, hindi niya inakala po na si Satanas po ay magsilo sa Kanya. Yan ang totoo. Sa lahat ng ginagawa ng Ama ng Panginoon sa langit po, walang nangingialam kahit sino po. Nandun po si Jesus Christ sa Kanyang kanang kamay, na ang papel ni Jesus Christ po, maintindihan nyo pagtapos ng pag-preaching ko po. Kaya makinig kayong mabuti dahil itong sinasabi ko, kung saan nakumpisa ang kasalanan sa langit, na noon ay nakumpisa ang kabutihan sa langit. Yan ang totoo. Sa langit po, nandun ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, at right hand niya si Prinsipe King po. Kaya, ang ituturo ko po, hindi alam ng mga pastor ito, kahit isang pastor, walang nakakaalam ito. Ako lang. Dahil ako lang talaga ang pinili ng Panginoon na magsabi nito ng katotohanan na ito'y wala sa Biblia po. Ginawa ng Diyos po ang langit po, 6 na araw, pang 7 araw pahinga niya. Pero yung isang araw natin po, isang araw ng Diyos, 1,000 years natin. Kaya ang Diyos po, hindi natin questionin po, kung ako man ay napili niya na magsalita, na wala akong binubuklat na Biblia, hindi naman ako Diyos, but ako po ang napili niya dahil ako naman po talaga wala akong bisyo. Katrabaho ko, pinamibigyan ko ang pera ko, kahit pinaghirapan ko. Ang trabaho ko po, hindi po biro. Isa po akong caregiver po. Kitising kong ihi lahat. Nasa second floor pa po ako nag-aalaga. Ang sabi ng kapatid ko, wala daw ako lisensya. Kung sabihin ko sa kapatid ko, ang lisensya ko nasa Panginoon, may magagawa ka pa? Dahil ang kapatid ko talaga nainggit sa akin. Bakit ako nakapag-aalaga? Wala daw ako lisensya. Pero nag-aral po ako ng caregiver. Graduate po ako, may certificate po ako. At hindi ako po certified nursing aid. Ako po ay nursing aid. Pero, ang alaga ko po sa bahay po, nagre-renta po. Hindi gaya niya na may bayad na boss isang buwan. Nagre-renta at then, ang company ko, binabayaran ako ng per hour. So, legal ang pag-aalaga ko. Legal po. Dahil may namatay ng pasyente ako rito, pumunta mga polis dito. Kung illegal yun, dinakulong na po ako. Kaya, ang nagbigay ng lisensya sa akin, ang Diyos po. Ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Walang pintay ang mga lisensya.
na certified ka. Ang certified ng Panginoon, yan ang number one po. Ang Holy Spirit po. Ito, sabihin ko po sa inyo, 22 years na ako rito, wala akong ipuno. Or tulong-tulong ginagawa ko. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag kayong magpayaman dito sa lupa, sa langit po. Sinunod ko yan. Utos ng Diyos, huwag kayong matakot sa papatayin yung katawan, matakot ka sa papatayin ng Espiritu. Sinunod ko yan po. Pag tumulong ka sa tao, walang kapalit. Tinupad ko yan, sinunod ko yan. Diba? Ang yung ikasasama sa'yo nagmumula, ang yung ikagagaling sa'yo nang gagaling. Sinusunod ko lahat yan po. Marami ang utos ng Diyos na hindi alam ng mga pastor na dapat sundin. Una sa lahat, yung sabi niya, kayo aking nilikha, hindi magpayaman dito sa lupa, sa langit kayo magpayaman. Kapag kayo namatay, yung espiritu nyo pupunta sa langit. Andun ako ng Ama ni Jesus, isang anak ko, ang espiritu sa langit, doon kayo mapupunta. Alam ba ibang mga pastor yan? Kayo mga pastor, nagtuturo kayo, puro pera, pera, pera. Sabihin nyo pang 10%, pag hindi binigay, ninanakawan ng Diyos. Sabihin nyo pa yung contribution offering, 20%. So anong mangyayari po? Magiging 30 to 40% po ang ibibigay ng mga tao sa inyo. Samantalang ang kaligtasan po, hindi po binabayaran, di ba? Libre. O, kayo mga pastor na nagpayaman, sisiguraduhin ko, hindi kayo makakapunta ng langit. A.D. Villaniba, Jesus Lord, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Culto, hindi kayo makapunta ng langit. Abilarde, hindi kayo makapunta ng langit kasi yung utos ng Diyos na huwag kayong magpayaman sa lupa, nagpayaman kayo. Yung mga mahihirap ang nagpayaman sa inyo eh. Sa dami ng membro nyo, silang nagpayaman sa inyo dapat. Yung ibinigay nila sa inyo na pera, ibalik nyo rin sa kanila. Dahil pinaghihirapan nila, di ba? Pero ang ginawa nyo, bumili ng sasakyan, nagpatayo ng bahay, kung ano-ano. Ang ginawa yung pagpayaman. Ligtas ba kayo? Ang tanong ng Panginoon na pinapasabi sa akin, kayo ba ay ligtas? Hindi kayo ligtas po. Kasi yung utos ng Diyos, hindi nyo na nasunod eh. Kaya sabi niya nga kay Adan Eva nung nilikha niya, Adan Eva, hindi ko kayo nilikha para magkasala, kundi sumunod sa aking utos at maglingkod sa akin. Pero hindi nila nasunod. Ang sinabi ng Diyos, nung nagkasala sila, pinalaya sila sa paraiso, iniba ng Diyos Ama na naman. Dahil alam ng Diyos Ama na ang mga pastor na ito magpapayaman eh. Magtuturo ng salitang Diyos, gagamitin ng Biblia dahil sa pera. Yan ang totoo po, 100% yan. Huwag kayo magsinungaling dahil alam ko, dahil ang Holy Spirit po nasa akin po ngayon. Kung talagang lingkod kayo ng Diyos, huwag kayong maghingi ng pera po. Huwag kayong maghingi. Kusa silang magbibigay, huwag yung babanggitin yung kontribusyon, yung 10% sa Malakay 3 at offering po. Understood na po yung mga taong magbigay kung gusto nilang magbigay. Pero huwag yun silang sasabihan. Dahil ang sabihin nyo lang, kung magbigay man kayo, gagamitin natin sa gawain ng Panginoon sa paglilingkod. At hindi nyo gagamitin po sa pagpapayaman ng mga pastor na bulo ang propeta. Sige, sinong kumangal sa inyo? Masaktan kayo lahat, mga pastor? Porque totoong sinasabi ko, masakit ang katotohanan po. Masakit ang katotohanan. Pero dapat yung tanggapin. At kayo po'y magbago na at magsisi na ako ang gawin yung modelo. Na hindi ako nanghingi ng pera. Hindi ko inisip nagpayaman. Sa dami kong tinutulungan, wala akong ipon ho. Wala po. Kasi ang sinusunod ko utos ng Diyos, huwag kayong magpayaman dito sa lupa, sa langit. Ang iwanan nyo po, yung tinatawag na legacy po. Kahit patay na kayo, hindi kayo makalimutan ng mga tao. Una sa lahat, hindi kayo makalimutan ng Diyos. Ang tunay na bayani po sa harapan ng Diyos. Hindi kayo pwedeng magkunwari sa Diyos. Hindi po kayo pwedeng magsinungaling. Diba? Totoo ako o hindi? Sige. Makinig kayo mga pastor. Kung hindi kayo matauhan sa vlog kong ito, pang-apat,
sisiguraduhin ko sa inyo kung saan kayo mapunta. Magbago na kayo. Hindi ako ordinaryong tao, sa totoo lang. Hindi ako takot mamatay. Kahit anong gawin nyo sa akin, anytime, andito ako sa tirahan ko. Kung gusto nyo ako ipapatay, gawin nyo. Diyos na ang bahala po sa inyo lahat. Mag-isip kayo ng kabutihan, hindi kasamaan. Dahil ang ginagawa nyo po dito sa lupa, nakalista yan sa langit po. Wala kayong ma-deny. Aminin ko, isa rin ako na makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Ang walang kasalanan po, ang Diyos lang po. Diyos Ama at Diyos Anak po. Pero, ang Diyos, ang tinitingnan niya po, ang pagbabago na paglilingkod sa Kanya ng tunay at tapat na walang kaplastikan po, na hindi umiiral ang pera po. Ang pairalin niyo po yung salita ng Diyos. Ang pairalin niyo po hindi kayamanan, kundi kayamanan sa puso. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako tumatahan sa ginawa ng kamay, tumatahan ako sa inyong puso. Na ang katawan natin, para alam nyo, ang katawan natin ito, binigay ng Diyos, timpo ng Diyos dapat ito. Diba? Iwasan natin magkasala po. Nagkamali na nga si Adan at Eva. Alam nila ang mali at tama. Alam natin at mali at tama. Ang gawin natin yung tama, di ba? Hindi yung mali. Kaya nga nalaman nila mali at tama, di ba? Kaya tayo, alam natin ang tama at mali. Anong tamang gawin natin? Kung ano ang utos ng Diyos, yun ang tama. Kung ano ang tamang paglilingkod sa Diyos, yun ang tama. Kung ano nakusa kang maglingkod sa Diyos, yan ay tama. Ang kaligtasan po, hindi po pilitan po. Hindi pilitan. Hindi pilitan ang kaligtasan po. Kahit ating ang panahon, pag namatay kayo, hindi nyo pwedeng sisihin ng Diyos. Yung espiritu nyo, pag kayo namatay, hindi na pwedeng magsisi po. Kaya habang may buhay po, may pag-asa. Magbago na tayo at maglingkod po sa Diyos ng tapat. At dapat alam nyo kung anong kaligtasan. Yan ang ituturo ko. Umpisahan ko na po. Nag-umpisa ang kasalanan sa langit po. Sabi ng mga pastor, nag-umpisa ang kasalanan kay Adan at Eva. Kung nag-umpisa kay Adan at Eva, sinong tumukso sa kanila? Sige nga, sagutin niyo ako. Kung nag-umpisa kay Adan at Eva at wala si Satanas, hindi po sila matutukso. Kasi ang sasabihin ng Diyos Ama, makakain niyo lahat ang bunga ng prutas dyan sa hardin sa paradise. Di ba? Hindi nyo naisip yun? Kaya malinaw na nag-umpisa ang kasalanan po sa langit. At bawal ang kasalanan doon, kaya bumagsak sa lupa si Satanas. Pero ang tanong, ba't hinayaan ng Panginoong Ama si Satanas sa paraiso? Yan ang di alam ng mga pastor. Ako, binlag ko na yan, ulitin ko ulit. Ang unang sinabi niya kay Adan at Eva, makakain nyo lahat ng bunga ng puno dyan. Huwag lang yung isa na hawak ni Satanas. Pero si Adan at Eva po, nakinig, pero si Eva po, hindi sumunod sa utos ng Diyos. Diba? Kung nilikha sila, anong sabi ng Diyos Ama? Adan, Eva, kayo'y aking nilikha, hindi magkasala, kundi sumunod at maglingkod sa akin. Ngayon nyo lang narinig yan, di ba? Sino nagsabi ng pastor yan? Wala. Wala kahit isa kasi wala kayong alam sa nangyari noon, di ba? Tinanong ko sa inyo, bakit pinalaya si Adan at Eva? Kayo mga pastor, ang sagot nyo nagkasala. Maling-mali po. Maling-mali. Kasi sa totoo lang, hindi po sila nagsisi sa Panginoong Ama. Kung sabi nila sana, Panginoong Ama, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan na nilapag namin yung utos. Oras na yon, tatanggalin niya si Satanas, mga aliporis niyang demonyo na anghel niya, itapon na sa impyerno. Hindi sila palalayasin sa paraiso. So, hindi na bumaba si Jesus Christ, di ba? Kasi yung papel ni Jesus Christ, nung hindi sila nagsisi sa Ama, yun ang papel niya talaga.
Ang Ama ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang lumikha lahat ng Ama. Ang anak, nasa kanang kamay lang niya si Jesus Christ. At ang papel niya, nung hindi nagsisi si Adan at iba, doon siya inutusan ng Ama na bumaba na nagkatawang tao at ginamit si Virgin Maria at nung ipinanganak ng parang taong tulad natin, nagkaedad ng 30 years old, saka siya nagturo ng salita ng Diyos. Yan ang totoo. Makinig kayo lahat. Kasi ang mga pastor, hindi nila sinasabi ito eh. Hindi sila sinasabi ito, mga pastor. Kayo mga pastor no ugok, talagang hindi kayo pinili ng Diyos kasi puro pera, pera, pera. Ako, nangingi ako? Ako pa namimigay ha, di ba? Sinong katulad ko na nagtuturo ng salita ng Diyos, walang hawak na Biblia? Pero hindi ako Diyos po. Ang tunay na pastor, si Jesus Christ, wala nang iba. Yan ang totoo. Ako lang po ay inutusan ng Diyos na magturo na walang hawak na Biblia at ang sinasabi ko, katotohanan lahat. Kayo mismo nakikinig. Isipin nyo mabuti kung nagsisinungaling ako, hindi. Sige, isipin nyo. Sa akin nyo lang narinig ito nga sinasabi ko, di ba? Sa tagal ng panahon, mula umpisa hanggang ngayon, may narinig kayong taong ganito na pinagkatiwalaan ng Diyos na itinuturo yung mga tama at hindi alam ng mga pastor lahat kasi ang mga pastor, hindi buo po ang tiwala ng Diyos. Nag-aral sila ng Biblia, pero ginamit nila ang pera. Ginamit nila ang Biblia para sila ay mabuhay at yumaman po. Ako, nag-aral ako ng pastor, 1 taon lang po. Sa tutorial ako, ang anak ko, valedictorian. Pero, dumating yung petition ko po, pumunta na ako sa Ohio, kaya hindi ko natapos. Pero ang sabi ng Diyos sa akin, huwag kang mag-alala, Ronnie. Hindi mo kailangan mag-aral ng pastor. Sumunod ka sa gusto ko at maglingkod ka sa akin. Bibigyan kita ng karunungan na hindi ko ibinigay kahit sino man. See? Kaya hindi kayo magtaka bakit ang sinasabi ko hindi nyo alam mga pastor, di ba? Hindi nyo alam kung kailan nag-umpisa ang impyerno po. Hindi nyo alam kung ano ang gusto ng Diyos na sabihin. Kaya sa akin lang pinagkatiwala. Kaya ngayon, mag-serious kayo. Sabihin ko sa inyo, huwag kayo manghingi ng pera. Okay lang na magbigay na voluntary yung mga member po. Okay lang yan, hindi masama yan. Pero huwag kayo magpapayaman. Itulong nyo sa member yung naghihirap na namimigay at yung mga taong nangangailangan naghihirap para magtrabaho, para mabuhay. Pero kayo po ang pinayaman nila na hindi dapat. Pero kahit payamanin nila kayo, hindi kayo yayaman kung sundin nyo ang utos ng Diyos. Na kayo aking nilikha, hindi magpayaman dito sa lupa, kundi magpayaman sa langit at maglingkod sa akin ng kusang lupa tapat. Yan ang gusto ng Diyos. Na lingkod siya po. Kaya ko po. Diba? 22 years na ako sa Hawaii, wala akong ipon po. Yan ang totoo. At ang puso ko po, hindi nyo dapat turuan ng Diyos kung ako ay pinagkatiwalaan na tinatawag na Superman sa YouTube po. Vlog Romy Sara po. Kaya sabihin ko sa inyo, nung nagturo ako sa Facebook po, 2 weeks po, nag-viral ako 1.3 million views. May sahod na nga ako, hindi ko na pinuha eh. May sahod na ako. Pero hiniling ko sa Panginoon sa YouTube po ako. Kasi ang YouTube po, ito ay pag-ibig ng Diyos puso, di ba? Doon ko ituturo ang sinabi ng Diyos sa akin na pag-ibig, na kaligtasan, na papuntang langit po, hindi papuntang impyerno. Si Kibuloy, kayong mga member niya, matauhan na kayo. Baka hindi nyo alam hanggang hindi kayo doon umalis kay Kibuloy, papunta kayo ng impyerno lahat. Kau Sister Eng, Ellie Pagara, Arnel Pagara, yung mga anak mo, Carlo, lahat kayo nagkakibuloy, umalis kayo lahat yan. Hindi nyo alam ang tawag kay Kibuloy, fuck you.
Pastor Kibuloy, rapist. Masaktan kayo? Galit kayo sa akin? Kalabanin niyo ako? Pag kinalaban niyo ako, Diyos ang bahala sa inyo. Hindi ako takot mamatay. Anytime po, ako'y maglingkod sa Diyos na kahit mamatay ako, hindi po ako takot. Ganon ako katapat sa Diyos. Ako lang po, ang nag-iisa po, na Robbie po. Wala akong katulad. Kahit sino kayong mga pastor, kung gusto niyo akong dibatihin, tawagan niyo ako. Ibigay ko ang number ko po sa inyo. Ulitin ko, 808-428-6762. 808-428-6762. Anytime, tawagan niyo ako. Usapin niyo ako. Kung anong gusto niyo mangyari, gawin niyo sa akin. Hindi ako takot. 6 times ko lang sinubukan ng pulis dito. Pag ako'y nasa tama, sabihin ko sa kanila, barilin nila ako sa ulo, hindi takot na matay. Pag ako'y tama ko, pulis na yan po ha. Hindi pulis sa Pilipinas, pulis dito sa Amerika po. Pero ang Diyos, pinangako niya sa akin, Romy, huwag kang matakot ng papatay sa iyong katawan. Matakot ka sa papatay ng Espiritu na ang sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan. Ako ang shield mo. Ako ang protection mo. Sinong makakagalaw sa iyo kung ako'y nasa sa iyo? Sabi ng Panginoon niya. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kinig kayo. Lahat kayong mga pastor, karamihan sa inyo, bulang propeta. Ang tunay na propeta sa Panginoon, hindi po kayo manghingi ng pera. Diba? Kaya inyo ako. Nasa YouTube ako, hindi ako nangingi ng pera. Ang pinangako ko po sa Panginoon na hindi sa tao, Panginoon lang. Lahat ng kikitain ko po sa YouTube, darating ang panahon, ibibigay ko yan sa may hihirap. Wala kahit 5 duling na mapunta sa akin. Transparent po ako. Malalaman din nyo kung magkano kikitain ko darating ang panahon. Ang lupa namin, ilang milyon pa ba din tayo. Gamitin ko yung negosyo yung para sa akin. Yung kalahating kikitain ko po, ibigay ko sa mahihirap. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa Diyos. Kasi alam ng Diyos lahat. Kung nagsasalita ka na lang kalukuhan o kasinungalingan, tutupad po ako sa Panginoon. Takot ako mapunta ng impyerno po. Kaya kung anong binitawan ko po, tumutupad po ako. Lalo pag sa Diyos ako nangako. Kini kayo mga pastor, kung kayong mga mayaman na pastor, ipamigay nyo na yung kayamanan nyo po sa mahihirap. Sabi ni Jesus Christ, yung mayaman, Panginoon, gusto kong sumunod sa iyo. Anong sagot ng Diyos ni Jesus Christ? Ibinta mo lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa mahihirap. See? Mas mahal ng Panginoon ang mahihirap kaysa mayaman. Kasi yung mga mayayaman, akala nila kung sino silang mayaman, hindi nila alam. Yang kayamanan nila pag-aari ng Diyos lahat yan. Hindi nila alam ng tunay na kayamanan na pinangako ng Diyos sa langit. Lahat tayo mamamatay dito. Sinong taong hindi namatay? Sige, kayong mga mayayaman, nakinig kayo. Kayong mga artistang yumaman, nasabi nyo, pinayaman kayo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos nga, huwag kayong magpayaman sa lupa, sa langit. Kaya hindi kayo yayaman ng mga artista kung itulong nyo sa mahihirap po yung kayamanan nyo. Hindi masamang yumaman, sabi ng Panginoon. Share the blessing at maglingkod kayo sa Panginoon po. Panginoong Jesus. Hindi nyo alam, si Kristo, itiniwala ng Diyos sa kanya minsan, ang kanyang ama. The Father said in the English, I entrusted everything to my Son, Jesus Christ, because He was crucified on the cross and take your sin. Hindi po ang ama ang naipako sa cross, sabi ng ama. Ang kanyang anak. Yan ang papel ni Jesus Christ. Ngayon nyo lang narinig, ang papel ni Jesus Christ nung hindi nagsisi si Adan at Eva dahil sa pagmamahal ng Panginoong Ama, pinababa niya si Jesus Christ na katawang tao, napili si Virgin Maria, ipinanganak ng parang tulad natin, umabot ng 30 years old, at nagturo ng salita ng Diyos,
gumawa ng himala, nakakitang bulag, nabuhay ang patay, nakalakad ang lumpo, ang daming himala ang gawa ni Jesus, ginawa ni Jesus Christ. Pero ipinako pa rin ng mga tao sa krus, di ba? Pero hindi kayo magtaka po dahil yun po ang utos ng Ama sa Kanya. Dahil sinabihan siya, kung talagang Diyos ka, ipaglaban mo ang iyong sarili, ipagtanggol mo, hindi niyo po gagawin yun. Dahil ang utos ng Ama, mapako sa krus para matupos tayo sa kasalanan na namana natin kay Adan at iba na hindi sila nagsisi. Yan ang katotohanan po. Kayo mga pastor, matauhan kayo. Ang dami yung tinuturo sa Biblia kung ano-ano. Bakit? Ang Biblia ba makapagliligtas sa atin? Ang Biblia ba yan bang sinabi ng Diyos na magligtas sa atin? Hindi po. Ang sinabi ng Ama, ang kanyang anak na Jesus, na napako sa cross, na siya ang tumubos ng ating kasalanan lahat. Yan ang totoo po. Darating ang panahon, mawawala ang Biblia. Nasa Biblia yan, nabasa ko yan. Kayo mga pastor na hindi nakabasa yan, mga bugok kayo ng mga pastor. Ngayon, kung wala ng Biblia, paano kayo magtuturo ng salita ng Diyos ngayon? Sagutin niyo ako ngayon. Ako, may Biblia o wala, kaya akong magturo ng salita ng Diyos na akong pinino ng Panginoon na kanyang inutusan na magturo ng kanyang salita. Hindi po ako Diyos. Pero bakit ko nagagawa yung ginawa ni Jesus Christ na nagturo na walang hawak na Biblia, walang binabasa, dahil ako lang ang kaisa-isa po na pinili ng Panginoon po. Mula ipinanganak si Adan at Eva, saan kayo nakakita ng katulad ko? Sige, magsalita kayo. Sige nga. Sino ang nagsasalitang ganito na walang binabasa, binubuklat, pero puro totoo ang sinasabi ko lahat? Na ang dapat po ituro yung kaligtasan po. Yan ang number 1 po. Hindi sinabi ng Diyos na ituro yung ng laman ng Biblia. Yang Biblia totoo lahat yan, pero hindi yan ang ating kaligtasan po. Yan ay batayan nyo po. Hindi yan batayan ng kaligtasan ng Biblia po. Ang batayan po natin si Jesus Christ na pako sa krus, na tinubos ang ating kasalanan na namatay sa krus. Di ba? Ulitin ko ulit. Anong sabi ni Jesus Christ? Ama, patawarin mo sila. Hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Pangalawang sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero sumagot ang Ama, hindi niyo alam, di ba? Anak kong Isus, hindi kita pinabayaan, bubuhayin kita. Sayatin lang niya lang narinig yan. Saan kayo nakarinig ng ganyan na preaching ng pastor? Wala kahit isa. Saan nyo nalaman na nag-umpisa ang kasalanan sa langit? Hindi ka Adan at Eva. Sa akin nyo lang nalaman, ano? Oh, tinanong ko ang pastor, sino nag-umpisa ng kasalanan? Sabi nila si Adan at Eva. Si Adan at Eva po ay nadamay lang po kay Satanas. Dahil sinubukan na ng Diyos Ama kung sila'y tutupad o susunod sa utos ng Diyos Ama, nang sabi niya, makakain nyo lahat, 99% makakain nyo, 1% lang hindi nyo makain. Pag kainin nyo yan, mamamatay kayo. See, malis-malinaw sa tubig. Pero nakinig si Adan, hindi nakinig si Eva. Ang problema, si Eva, binigyan niya rin sa Adan, kaya nadamay silang dalaw. Nagmula nung sabi ng Ama, Adan, Eva, ginawa niyo sinabi kong hindi niyo gagawin. Pagkakainin niyo, mamamatay kayo. Nagtago sila, nagsisiyan sila. Ilang ulit na sinabi ng Diyos Ama po. Alam ng Diyos Ama na magkakasala sila po. Pero ang inihintay ng Ama, magsisi sila. Parang kayo, kahit ipako si Kristo sa cross ng ilang bisis, kung hindi kayo magsisi sa inyong kasalanan, kayo ba'y mapapatawan ng Diyos? Kayo ba'y makapunta ng langit? Walang makakapunta ng langit po na hindi magsisi sa kasalanan natin na namana kay Adan at Eva hanggang ngayon ginagawa natin. Diba? Oh, magsisi kayo sa kasalanan nyo at maglingkod sa Diyos ng buong tapat na kusa po. At ang unang ituro po natin yung kaligtasan po kung paano napako si Cross, si Jesus Christ na tinubos ang ating kasalanan. Diba? Yan dapat. Pero ang nangyayari sa mga pastor, puro pera. Malakay 10% offering.
Contribution. Sabihin nyo, pag hindi binigay yung 10%, ninanakawan ng Diyos. Kayo ang magnanakaw ng mga pastor. Kayo ang magnanakaw. Hindi yung mga tao na nagbibigay sa inyo. Yan ang totoo, di ba? Ninanakawan ng Diyos. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, yung 10%, Old Testament yan po. Totoo yan. Pero tinanggal ni Jesus Christ yan nung bumaba ng first coming of Christ. Dahil alam niya, yan ang panglinglang nyo sa mga tao na ibigay ang 10%. Hindi lang 10%. Sabi ng pastor ni Boye, 20% daw yung offering. 30% na. Paano yung contribution na naman? Di umaabot ng 40%. Sobra kayong magnanakaw, mga pastor. Kayo'y magnanakaw. Ang propeta na hindi nyo sinusunod ang utos ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magpayaman dito sa lupa, sa langit kayo magpayaman. Dahil ang kayamanan dito sa lupa po, temporary lang po. Iiwanan natin lahat yan po. Sabihin ko sa inyo, kung maghukom ang Diyos ngayon, alam nyo kung ano mangyayari? Wala pong maiwan po kahit isa. Ubos tayo lahat. Pag tinanggal niyang hangin, sige nga kung may mabuhay, di ba? Naghukom ang Diyos Ama noon sa tubig lang. Nabuhay ang Panginoon. Pero pag maghukom sa hangin, may makikira ba? Anong kwenta ng lindol? Anong kwenta ng sakit? Anong kwenta ng baha? Anong kwenta ng mga atomic bomb? Anong kwenta lahat yan? Pag naghukom ang Diyos sa hangin, walang kwenta lahat yan. Patay tayo lahat. Magsisi na po kayo. Kaya po ako pinili ng Panginoon. Ako lang nagsalita nito. Kung ang Diyos ay maghukom sa hangin, yan ay babala sa atin lahat. Lahat tayong nabubuhay dito sa buong mundo. Hindi lang tao. Lahat ng living things. Halaman, puno, isda, hayop. Lahat, ubos tayo lahat. Hindi nyo naisip yun? Bakit walang nakapagsabi ng ganyan? Sige nga, kung may nagsabi yan, sa akin lang nanggaling yan. Dahil yan ang babala ng Diyos sa atin lahat. Ang lindol, gira, lahat, may nabubuhay pa rin, di ba? Pero pag ang hangin, ang tinanggal ng Panginoon po, wala kahit isang langgam, lamok, lahat, ubos lahat po. Matakot na po kayo. Kayong mga pinsan ko na maramot, gusto nyo banggitin kong pangalan nyo? Masakit ang katotohanan po. Walang maramot na makakapunta ng langit. Yan ang totoo. Yan ang pinapasabi ng Diyos sa akin. Ang Diyos hindi nagdamot kahit minsan. Bago ginawa niya si Adan at Eva, andito na lahat ng pagkain sa lupa po. Diba? Kung hindi lang nagkasala si Adan at Eva, kahit nagkasala pa sila, kung marunong silang humingi ng tawad sa Diyos Ama, Ama, patawarin mo kami sa aming kasalanan, na nilabag namin yung utos, lahat tayo nasa paraiso po. O hindi na bumaba si Jesus Christ na ipako sa krus. Hindi nyo naisip yung mga pastor na yan? Kayong mga pastor na nagtuturo ng salita ng Biblia, pero hindi nyo alam yan? Ako lang ang nagsabi, di ba? Hindi kayo magtaka, bakit ko alam? Ako lang po ang kaisa-isa na napili ng Diyos. Nakita niya ang puso ko, nakita niya ang ugali ko, nakita niya kung ano ko tumulong sa tao. Kakasalan ako minsan pati yung tamad. Binibigyan ko Sabi ng Diyos, ang tamad hindi kakain, di ba? Sabi ng Diyos, ang blessing pinagtatrabaho, pero ang blessing ko, sinishare ko po. Ganun ako kabait po. May katulad pa kaya makasunod sa gusto ng Diyos? Gusto nyo, isa-isahin ko? Kung paano sundin ang gusto ng Diyos? Unang utos ng Diyos. Bago nilikha ang tao, una muna si Adan at Eva. Anong sabi niya? Adan, Eva, kayo aking nilikha, hindi magkasala, kundi sumunod sa aking utos at maglingkod sa akin. See? Nung nagkasala si Adan at Eva, hindi sila nagsisik. Pinago ng Diyos Ama na naman. Dahil alam ng Diyos Ama, yung mga pastor,
karamihan sa kanila, bulaang propeta. Kaya binago niyang salita yan. Kayo aking nilikha, hindi magpayaman, dahil ang tunay na kayamanan sa langit, kundi maglingkod sa akin ng buong tapat at kusang tapat na walang imbog na pera. Yang pera po gamitin po sa tama. Hindi natin gamitin yung pera sa pagpapayaman. Kasi ang perang yan, sabi nyo, ang money, the root of evil, totoo yan pag gagamitin nyo yung pera sa masama. Pero ang pera, pag gamitin nyo sa paglilingkod Diyos, na tama, na pagtulong sa naghihirap ng mga tao, yan ay tama po. Maraming mahirap po. Pero ang tanong ba sa inyo, naging mayaman pa kayo kung walang mahirap? Sige, sagutin nyo ako. Kayong mayaman na negosyante, kung walang mahirap na bumibili na inyong parinda, mga negosyo lahat, yayaman ba kayo? Sige nga, kaya may mayaman, mahirap na eh. Pero hindi nyo naintindihan ang sinabi ng Diyos. Hindi masamang yumaman, pero share the blessing at maglingkod kayo sa Kanya. Yan ang katotohanan po. Ang una po, paglilingkod sa Diyos, kusang loob, na ang pera po gagamitin niya mo sa pagtulong. Hindi pagpayabang, hindi gawing pangpayaman. Hindi nyo alam, lahat ng kayamanan dito sa ibabaw ng mundo, pag-aari ng Diyos. Lahat tayo mamamatay. Ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Pati tayo pag-aari ng Diyos. Matauhan kayong mayayaman, mga pastor, mga artista, mga korupsyon sa gobyerno, na kinakalaban nyo si Bongbong Marcos. Hindi naman korupsyon si Bongbong Marcos kahit yung magulang niya na namatay na, hindi naman korupsyon yun eh. Kasi ang kayamanan dito sa lupa, naiwan naman lahat eh. Mayroon bang nadala si Marcos na kayamanan sa langit? Wala po. Pero hindi nyo alam, si Marcos nasa langit po. Yung ama ni Bongbong, mabait na tao yun. Makajus yun. Bakit maraming namatay nung panahon niya? Ang daming kontrabida. Ang sabi ng Diyos, ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Yung mga taong yon kontra sa gobyerno na gustong pabagsakin ng gobyerno. Gaya lang ginawa si it's a revolution. Ang sabi ng mga tao na nakakaintindi, bangungot po. Ang pumatay kay Ninoy, pinsan ni Cory Aquino, ang pumatay, yan ang totoo. Na hindi yung pwedeng isinungaling yan sa harap ng Diyos. Alam ng Panginoon yan at alam ko rin. Sige. Akala nyo si Ninoy, bayani? Hindi bayani yun sa harap ng Diyos, komunista yun. Naling lang kayong mga tao, pero ako hindi ako naling lang. Akala nyo si Jose Rizal bayani? Hindi yung bayani po. Si Jose Rizal namatay noong 87 years old. Siya yung Jose de la Paz. Siya ang nagtayo ng World Bank po. 27 years old si Marcos noon. Ibinigay niya ang mga ibang kayamanan kay Marcos po. Yan ang totoo. Bakit hindi nyo alam? Alam ko. Sige. Sino ang mas matalino sa akin dyan na pastor? Tanungin ko kayo. Tanungin nyo ako. Sasagot ako. Hindi ako magbubukla ng Biblia. Ang sasagot po sa inyo ang Holy Spirit po. Na pagtanong nyo, sagot agad. Irisoyaw, isang tanong, Biblia ang sasagot sa akin. Isang tanong, Holy Spirit ang sasagot. Matindi, di ba? Matindi ako. Hindi ako pagkatiwala ng Panginoong Ama at Panginoong Anak na Jesus at Holy Spirit kung ako po ay bulaang propeta. Diba? Matauhan kayo mga pastor. Hihinto nyo na yung paghingi ng pera. Di ba yan iba? Iglesia ni Manalo. Abelarde. Kayong lahat na nakikinig. Gusto nyo yung English ko para maintindihan ang buong mundo. All the pastor who serve God, you must be faithful to God. Don't ask money. What God says, I created you not to become rich, but to serve me voluntarily. Because when you die, when you pass away, I promise to all of you,
you go to heaven. Your spirit go to heaven. 100%. I am there, the Godfather and my Son, Jesus Christ, in heaven. That's my promise. In heaven, you will not die anymore. There's no problem anymore. Everything is there for the glory of the God. You don't know that? You know that already, but you are corruption. You are uttering about money. Money is nothing in this world because everybody will pass away. That's the promise of God. You can be rich in heaven, but you cannot be rich over here. If you like to be rich over here, share the blessing to the poor people. Nobody rich here. Everything is here is owned by God. Nobody else. God is the creator. He created everything in this world. Even you, your spirit, your soul, and your body owned by God. Is that right or no? 100% right. You know, I speak Tagalog, I can speak English too. So now, those people who don't understand Tagalog, I speak English now. You want me to speak English continuously? Before I stop, I will speak English. Okay. You're pastor. You're serving God. But did you teach the salvation? When the sin comes first? Not only always sing a song, a praise song to the God. You must understand what are you singing for. You don't know what you're talking about, pastor guys. The praise and worship song for the God, that's good. But make sure those people who are singing the praise and worship, they understand what is the salvation is. Did you teach that part? Did you teach that first before you start singing the praise song? Make sure the people who are singing the praise song for the Lord, they understand what is meant by salvation. You know what? You cannot sing by praise song. You cannot sing by praise song. You can only say by serve God. Follow the will of the Lord. That God crucified on the cross because of Adam and Eve. They make sins. But many people, you don't understand what they are talking about. Those pastor that you go to school for 4 years, you think you are saved? What God says, I created you not to become rich in this world, but to serve me voluntarily. That I promise you, when you pass away, you go to heaven. That's life, everlasting life. You will not die there anymore. No more sickness, no more problem. Everything, food is there in the heaven. We live over there in our house, there is gold. There's a water over there that is a crystal water. The air over there is purified already. You can smell bad odor in heaven. Everything smells good. You know that? In heaven, you will not cook your food anymore. Just take the food, eat it. That's it. What we gonna do in heaven? We have to serve God. Praise God. Sing for Him. And to serve Him 100%. Why in the heaven, the people there is perfect? You think the answer is, the other one is, because everybody there, nobody makes sense. Everybody is perfect. Yeah, but I will explain you the best explanation. How come over there in the heaven is perfect? They call that perfecto? Because God created Adam and Eve, man and woman. There's no silais over there. There's no gay. There is no lesbian in heaven. You know that? The lesbian is not created by God.
Gay is not created by God. Who created God? Adam and Eve. Man and woman. True man and true woman. They are prettiest in the world that was created by God, the Father. So you don't know, Pastor, why, what is the kind of purpose of God, why God created us. I asked the pastor, why God, Father created us? He said, we have to accept Jesus Christ. Just add that one. The other pastor said, praise and worship song to the God. Just add that one. And the other pastors, he said me, I'm not telling the truth. He said me, I'm a philosopher. If I will answer your question, my question to you, you run away. I told you, you are the philosopher. Okay. I will answer now. Why God created us? Not to become rich, but to serve me. So that when you pass away, you go to heaven. I am there, the Father and the Son, Jesus Christ. We are spirit. See? Nobody tell that. Only me. Did your any pastor tell that? Nobody. Did you hear any pastor voice out that one? Nobody want, because I asked them. Wherever I know, they don't know. Wherever I know, not even one person in this world. No. That's why I am the only one. Give the Father and the Son, the Holy Spirit, the wisdom. Believe it or not, time will come if we pass away. You can see me in the heaven. God the Father, God the Son. I am in the third of God. Father, Son, and me. In the legs of Jesus Christ. Mark my word. Time will come. If you go heaven, and then you believe, oh, it's true. Romy Sarah Black Romy Sarah, it's real. He's telling the truth. But if you don't believe me right now, it's up to you guys. God is good all the time. We are not forcing you to believe for me. But please believe in God. If you do believe me because I am not God, it's okay. No problem for me. But I just ask God to tell me whatever what I need to tell you guys. I am not opening the Bible. I am not opening any kinds of books. But I'm telling you the truth. Now, I speak English now because most of the time I speak Tagalog. You think I cannot speak English? I can speak English. I am not a good in English, but God guide me how to speak English so that I can explain to you clearly than water. So you understand what is my salvation? Did you understand before you sing a praise song to God? Make sure before you sing a praise song to the Lord, understand what is salvation is. Make sure. Me, I can sing too, but the one God told me to explain, to tell you guys, the salvation. Repent and ask forgiveness to God and follow the will of the Lord and serve God voluntarily. Okay? If you understand the salvation why Jesus Christ crucified on the cross, that's good. At least you understand already. I know everybody knows what is the salvation is. Because you watch that in the movie, huh? I don't think nobody watch in the movie. Everybody, I think, watch that in the movie. Why Jesus Christ crucified on the cross. If you want me, repeat one by one up to the end and to the beginning. That was Jesus crucified on the cross, and he will become alive, and said, Jesus Christ, I will go to my Father to prepare your house, and he will come back the second coming.
But Jesus said, whenever He come back to the second coming of Christ, He don't know when. Only Father ask Him to come back in the second coming. See? Jesus Christ is the Son of God, but He don't know when He come back in the second coming of Christ. I explained that already to my first vlog. The second coming of Christ and the third coming is the end of the world. But nobody knows when. But I explained. Just watch my first vlog that I wear a sunglass and my hat. I explained there, worry about the second coming and the third coming of Christ. But if I have time by next my vlog, I will repeat that to explain again. So that those people who didn't watch my vlog the first, you can understand what is meant to see. This is vlog Rumi Sara. I'm vlogging about the eternal life, the everlasting life that God the Father and the Son promised to everybody. That God the Father, He like us to save all. But because of Satan, what Satan gonna do in this world? To come here to steal, to kill, and destroy. I will repeat again. To kill, to steal, and destroy this world. But this world is temporarily. The promise of God is in heaven. That's everlasting life. You know, those people who gave you money, gave you food, gave you everything, that is temporarily. Like Ibana, like Tulpo, like Daddy Frankie, like Pogong Biahero, and the son of the other blogger, the Kalingap Trump. That's only temporary. But are they teaching about Jesus Christ that was crucified on the cross to take our sin? So that time will come. The promise of God is in the heaven. What Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Nobody can enter the kingdom of my Father unless you pass me. Ako ang katotohanan, ako ang daan, papuntang langit sa aking Ama. Walang makakaparoon doon kung di kayo dadaan sa akin. Sabi sa Tagalog. Okay, you want me to speak Tagalog now or still English? I will continue the English. Okay? Now, many people, they don't know what they're doing. Many pastors are, we call that in our dialect, bulaang propeta. False prophet in English. Pastors, you ask forgiveness to the God Father and God Son. Ask forgiveness and follow the will of the Lord and serve God voluntarily, not because of money. You're serving God, but because of money? No. You serve God, but God says, I created you not to become rich in this world, but to serve me voluntarily, so that when you pass away, you go to heaven. Is it clearer than water now? I speak English now so that everybody can understand. Why Jesus Christ crucified on the cross? That's the number one that the pastor will teach. Because that's a promise of God in heaven. We ask forgiveness to Jesus Christ and follow His will and to serve Him voluntarily, and you will be saved. Some pastors say, if you believe in Jesus Christ, you will be saved. No. Many people believe in Jesus Christ, but are they following the will of the Lord? Are they ask forgiveness to the Lord? No. Because if they follow God and believe in God and serve God voluntarily, they ask first forgiveness to God. God, forgive me my sins.
But I follow you, God, wherever your will. And I will serve you voluntarily so that I can go to heaven. That's the promise of God. Very clear. But the pastor, they are teaching, asking money, 10%, offering, controversial. Me, did I ask even single centavo? I'm the one giving money, you know. See, it's opposite to you guys, pastor. Because when I start this kind of vlog, I promise to God, God, let me first receive my pension. See? I make sure that I will teach the word of God. I never ask even single centavo because my pension is enough for me. But you, pastor, even the people, the poor people, they give you money. It's not enough for you, huh? You gonna buy house, you buy car, you become rich. But God told you, don't be rich in this world. Must be rich in heaven. But did you follow that one, the command of God? You will not go to heaven. I assure you 100%. May I follow everything, whatever God me to do. If you help people, no return. See? Don't be scared to somebody kill your body, but scared the one who killed your spirit, God. Only one kill our spirit. If you don't follow the command of God, 100% you go to hell. You don't know that the hell is start with Satan. Fight for the God, for the jealous. That's the start of hell. Nobody pastor tell that. Even some people tell that only me, because I am the chosen by God to explain wherever start the sin and wherever the position of Jesus Christ to the Father and the position of Principal King in the heaven. The position of Jesus Christ is the God, Father God, command Him to go down the Spirit and become like, born like us. And He chose Virgin Mary. It's like human being like us. And then He start teaching the Word of God. Whatever the Father tell Him to do, He did. Start when He was 30 years old. And then He make many miracles. The people, the dying people alive, the one cannot walk, he walk. The blind people become not blind. Many miracles that Jesus Christ did. But many people, they are not believe to Jesus Christ. But Jesus Christ says, those people believe in me that they never see me is more blessed than people who saw me before that they don't believe in me. See? Because God is spirit. It's like air. You know, if God now, He gonna end of the world, what He gonna do? Say, what God He gonna do? He gonna remove the air. You think everybody is still alive? Everybody died. Nobody, even the trees, the fish, the animals, everything living things will pass away. You are not scared of that? The Father God before, what He did before, the Noah, the one He asked to make the big ship, and who alive? The family of Noah. Now, if He can remove the air, you think somebody is still alive? No more. No more. Everybody will die. Those kind of, what do you call this one? The typhoon, the people, the word by word, country by country fight, the sickness, everything is nothing. If God remove the air, everybody will pass away. See? Did you see any kind of pastor? Even one pastor tell that to you? Only me. Because they don't know. God is like air. You cannot see the God. God is like air. It's like
is God is Spirit. What God says, I am not living in the one made by hands, the mansion, the nice house, all the building nice, but I live in your heart. Because God is Spirit. See? Everything in this world, God says, is temporarily. Everything you say, temporarily. Everything in this world, owned by God. Nobody own. Because God is the one creator. He created everything in this world, even us. So, those people are rich. They are not rich, in fact. They are rich only God. Everything in this world owned by God. However you rich you are, that's not your own. Because everybody will pass away. I am right or wrong? So those people are rich now. Think about it. Hope those people are poor. See? Start now. Give away your money to those people who are poor. What God says, I created you not but to reach in this world, but to serve me. You can be rich in this world, but share the blessing and serve God voluntarily. In heaven, you don't need to pay. Even single centavo is free. Just serve God voluntarily and ask forgiveness to Jesus Christ that was crucified on the cross, and follow His will and serve Him. And time you go to heaven, your spirit. Your spirit will not die. Your spirit, if you're not in the heaven, when you pass away, your spirit go to the hell. They burning your spirit there. No more end of burning of your spirit. It's in the Bible that one. You are not alive anymore. Burning your spirit over there, there's no end burning your spirit. That's the punishment of God. Are you not scared that happened to you guys? Because you're still alive? But when you pass away, everybody who watch and hear my blog, you remember me, especially if you go to hell. 100%. Did you see me opening the Bible? Opening the box? No. The Godfather told me, Romy Sarah, you don't even open the Bible because I tell you what to say. My Holy Spirit the Holy Spirit is in your heart to guide you what you say to the people. See? Now, did you understand those people who don't understand Tagalog? You understand what I'm talking about now? Why Jesus Christ crucified on the cross? When we start the sins in heaven. When Satan made Jesus to the Godfather, he fight to the Godfather and pull down in this world. But I will ask you guys, why the Godfather let Satan in the paradise? Why he let Satan to stay in the paradise? To teach Adam and Eve if they follow the command of God. That you can eat everything in the paradise, but the one holding the Satan. See? It's like 99% they can eat all the fruits, but only 1% they cannot eat. But how come they never follow what God says? But Adam, he was not tempted, only Eve. What Satan said to Eve, if you eat this one, you have more wisdom than the Godfather. You're more powerful than the Godfather. That Satan said. That's why Eve tempted to eat the fruits.
And but, how can the Father tell them, depart in this paradise, go away? But in fact, the Father, God, He knows that they will make sins. He will ask them, Adam and Eve, did you did the kind that I told you when you eat, you will die? They hiding and then they blame each other. The Father knows already that they will make sins, but the Father waiting for them to ask forgiveness. If they say, Father, God, forgive us, that they will, that both of us will honor your command. Forgive us, Father God. If they say that, the Father, let them stay in the paradise. And what gonna do the Father God? He gonna take Satan and the demons throw away in the hill. So if happened that one, Jesus Christ will not go down anymore to crucified on the cross. Very clear, okay? But the pastor, they don't know that. Only he knows. Did you think the pastor knew that? No one knows that one because that was not written in the Bible. Me, I know because I am chosen by God to explain everything. Why Adam and Eve, they let the Father go away in the paradise. It's very clear. Even you, even Jesus Christ crucified on the cross, and you never ask forgiveness to the God, Jesus Christ. You think you will be saved? No. You ask forgiveness to God and follow His will and voluntarily to serve Him. That's the number one, you will be saved. You are safe going to heaven when you pass away. Avoid make mistake. Avoid make sins. Especially you lie. Liars go to hell. That's what Satan did to Adam and Eve. So when they start the sins, the pastor said, Adam and Eve, you're crazy, pastor. Satan in heaven start the sin. And what happened? And Adam and Eve, they don't follow the command of God. Imagine, you can eat everything, not only the one holding the Satan, 1%, but Eve, she don't follow what the Father command to them and give to Adam and eat the fruits. That's why both of them make sense. And the only thing that the Godfather let them go away because they never ask forgiveness to the Godfather. If they say, Godfather, pardon us, forgive us what we did, that we did never follow your command. That's the only thing waiting for the Godfather. And they can stay in the paradise and Jesus Christ will not crucify on the cross anymore. Everybody of us will go to heaven because the paradise is temporary going to heaven. You don't know that, Pastor, huh? Pastor, nobody knows that one. Even all over the world, the pastor, they don't know that one because it's not written in the Bible. But what I told you guys, everything in the Bible is true. But something in the Bible that God only trust me to explain clearer than water. And you make jealous to me? Because I'm teaching the word of God, I never ask money. I'm the one giving money. I help many people already, but I don't like to mission. Because if you mission, you receive already the blessing. God only knows where the people I help. That's why I no more investment my money in the bank. Everything. After I receive my paycheck, give away. If something left, maybe the one I used to spend for my food or whatever I need to spend for my life. Okay? So, thank you very much, Lord. Thank you, Father. Thank you for everything, Father, whatever the blessing that you've given me, Lord.
Thank you very much. I ask forgiveness again, Father. God, the sin that I make that not sin. Thank you very much, Father, for the blessing. Thank you for your word, Father, that you guide me, that you stay in my heart while I'm teaching the word of yours, God. Thank you, Lord. I will end now my vlog by preaching about God, the salvation. And I will do again by next another day. Thank you, Father. Praise the Lord. Thank you for people watching this time. God bless you all. Thank you very much.